Magandang araw kapatid. Bago tayo manalangin, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang isang napakagandang paalala mula sa salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala ako na bago tayo humiling, bago tayo lumapit sa Panginoon, mas mainam na buksan muna natin ang ating puso sa Kanyang salita. Sinasabi sa Hebrews 3:13, "Ngunit magpalakasan kayo ng loob sa isa't isa araw-araw hanggat tinatawag itong ngayon, upang walang sinuman sa inyo ang tumigas ang puso dahil sa pandaraya ng kasalanan." Kapatid, alam mo ba na napakalaki ng babala na ibinibigay sa atin ng Book of Hebrews? At ang babalang ito ay sobrang totoo hanggang ngayon, lalo na sa panahon natin na ang daming distraction. Sabi sa Bible, huwag nating itigas ang ating mga puso gaya ng nangyari noong unang panahon sa disyerto, noong ang mga tao ay dumaan sa matinding pagsubok. Minsan kasi, sa sobrang hirap ng buhay, sa pagod mo sa trabaho, sa layo mo sa pamilya mo bilang OFW, o sa dami ng bayarin, hindi natin namamalayan na unti-unti na palang tumitigas ang puso natin. Kaya bago tayo mag-start magdasal, gusto ko munang mag-reflect tayo sa talatang ito. Naniniwala ako na wala nang mas magandang oras para palakasin ang loob ng isa't isa, kundi ngayon na. Ngayon, kung kailan napakadaling mawalan ng tiwala. Ngayon, kung kailan kaliwat kanan ang mga tukso at parang ang daling mahulog sa pagkakamali. Itong message na ito ay para sa iyo para hindi ka mapariwara. Isipin mo si Pharaoh sa Egypt. Siya ang pinakahalimbawa ng isang tao na ang pagtigas ng puso ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil ayaw niyang makinig at ayaw niyang palayain ang mga Israelita, napahamak siya at ang buong kaharian niya. Ganun din si Nebuchadnezzar, naging sobrang yabang at nakalimot tumingin sa Panginoon. Alam mo Lord, minsan nararamdaman namin na parang nagiging ganito rin kami. Minsan kasi ang dahilan ng pagtigas ng puso ay pride, kawalan ng tiwala, o yung mga paulit-ulit na kasalanan na parang normal na lang sa atin. Yung pride, nakakatakot yan kasi nilalayo tayo niyan sa Diyos. Akala natin, kaya na natin mag-isa na hindi na natin kailangan ng tulong niya. At yung unbelief o yung pagdududa, napaka-subtle niyan. Minsan, akala natin okay tayo bilang Kristiyano, pero may mga part pala sa buhay natin na hindi na tayo naniniwala na gagawa ang Diyos ng milagro. Siguro naniniwala tayo na bibigyan tayo ng budget para sa pagkain, pero hindi tayo naniniwala na mapapagaling niya ang sakit natin. Dun sa area na yon, dun tumitigas ang puso natin. Lord, narito kami ngayon lumalapit sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang sawang awa at pasensya sa buhay namin. Salamat kasi kahit minsan ay hindi kami naging sensitibo sa iyo, hindi mo pa rin kami sinusukuan. Maraming salamat dahil kahit pumasok ang duda, pride at unbelief sa puso namin, tinatawag mo pa rin kami para bumalik sa iyo. Lord, patawad po. Patawad sa mga pagkakataon na pinili naming lumayo sa iyo. May mga oras na alam naman naming mali, pero ginawa pa rin namin dahil yun ang masarap o madali. Minsan binalaan muna kami pero nagmatigas pa rin kami at hindi sumunod agad. Ayaw naming maging manhid sa kasalanan. Ayaw naming masanay sa mga maling habit at maling attitude. Linisin mo po kami, Lord. Ayusin mo po ang aming lakad at tulungan mo kaming maging tapat sa iyo araw-araw. Alam mo, Lord, aminado kami na minsan ang dedication namin ay parang roller coaster. Minsan mainit, madalas malamig. May mga prayer kami na parang salita lang pero walang puso. May mga oras na nakikinig kami sa word mo pero hindi naman kami handang sumunod. Gusto namin ng blessing pero ayaw namin ng instruction. Gusto namin ng comfort pero ayaw namin ng correction. Lord, kaawaan mo po kami sa ganitong mindset. Minsan hindi na namin alam kung kailan at paano nagsimulang tumigas ang puso namin. Pero ikaw, alam mo ang lahat. Nakikita mo yung mga bagay na pilit naming itinatago o binibigyan ng excuse. Kaya ngayon, Lord, hugasan mo kami ng malalim.
Alisin mo ang lahat ng harang na nagpapalayo sa amin sa iyong katotohanan. Alisin mo yung mga distraction at maling hangarin. Turuan mo kaming mahalin ang mga bagay na mahal mo at layuan ang mga bagay na kinamumuhian mo. Panginoon, gawin mo po kaming mabilis sumunod kapag tinatama mo kami. Ayaw naming maging mabagal makinig o maging masyadong pamilyar sa salita mo na parang wala na lang kaming nararamdaman kapag nababasa namin ito. Buhayin mo po ang aming mga puso. Lalo na sa area ng pride, Lord, tulungan mo kaming maging humble. Minsan kasi, ang pride ay nagpapanggap na confidence o pagiging matatag, pero sa totoo lang, ito ay pagmamatigas lang. Tanggalin mo po ang pride na ayaw maturuan at pride na laging gustong maging tama kaysa mabago. Linisin mo kami sa pagkukumpara sa iba o sa pagiging mapanghusga. Huwag mo kaming hayaang umasa sa sarili naming diskarte o talino. Sa iyo lang kami didepende. Lord, nakita namin ang mga sintomas ng pusong matigas at inaamin namin na narito ito sa amin. Naalala namin yung mga panahon na narinig namin ang mga pangako mo, pero nagduda kami kung mangyayari ba talaga ito sa amin. Akala namin tahimik ka, pero baka ang totoo, ang puso lang namin ang masyadong maingay, distracted o sarado para marinig ang boses mo. Lord, tulungan mo ang aming unbelief. Turuan mo kaming maniwala ng malalim, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa tunay na pagtitiwala. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Huwag naming hayaang ang mga kabiguan namin sa past o ang aming takot ang maging sukatan ng iyong kapangyarihan. Ibalik mo po ang aming spiritual sight. Buksan mo ang aming mga mata at tainga. Huwag kaming hayaang makinig sa iyong salita, pero mananatiling pareho. Huwag kaming hayaang makita ang iyong mga gawa, pero ayaw pa ring magtiwala. Ayaw naming maging malapit sa mga spiritual na bagay, pero malayo naman ang aming puso sa iyo. Buhayin mo ang bawat bahagi namin na naging malamig at manhid. Ibalik mo ang gutom namin sa iyong salita at ang pananabik sa iyong presensya. Bigyan mo kami ng pusong masunurin at isipang puno ng iyong karunungan, para hindi na kami paikot-ikot sa parehong pagkakamali, kahinaan at pagdududa. Salamat Panginoon dahil naririnig mo kami. Salamat sa iyong biyaya na sapat para sa amin. Luwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana ang panalangin ito ay magbigay sa iyo ng pag-asa at makatulong na palambutin ang iyong puso sa harap ng Diyos. Naway maging totoo ang lahat ng ito sa iyong buhay. Kung ang panalangin na ito ay nakaantig sa puso mo, kapatid, isulat mo lang ang amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng panalangin para sa isang tiyak na bagay, huwag kang mahihiyang magsabi sa comments. Kalulugod naming ipagdasal ka, pagpalain ka ng Panginoon, patuloy kang lumakat sa liwanag ni Kristo.